Bahagya akong napapitlag nang marinig ko ang malakas na pagkatok sa bintana ng kotse. Nakaidlip pala ako kaya hindi ko namalayang nagsisipag-uwian na pala ang mga bisitang galing sa party. Agad akong bumaba sa kotse upang tulungan si Lincoln na maipasok sa kotse ang kaibigan nitong mukhang lasing na lasing. Anong nangyari dyan? At mukhang sinolo na yata niya ang alak na handa sa party. Naiiling na tanong ko kay Lincoln nang may pasok namin ng maayos ang binata sa likurang upuan. Ewan ko ba sa taong yan? Ayaw magpaawat sa pag-inom ng alak, kaya parang lantang gulay tuloy sa sobrang kalasingan. Sagot nito na katulad ko ay napapailing din. Sige Lincoln, ako na ang bahala sa kanya. Iuwi ko na siya. Maraming salamat sa paghatid mo sa kanya. Paalam ko sa kaibigan ni Evan bago ako pumasok sa loob at mininoobra palayo ang kotse ng binata. Malapit lamang ang party na pinuntahan namin, kaya wala pang kalahating oras ay nakarating na agad kami sa tapat ng bahay nila. Nagpatulong ako sa mga gwardiya na maipasok ang binata sa loob ng kwarto nito. Anong nangyari kay Kuya Ate Ana? Bakit parang katawan ng saging na dinaanan ng bagyo? Nakangiwing tanong ni Gina nang eksaktong padaan kami sa sala, pababa naman ito sa hagdan. Nasobrahan sa pagpapakasaya. Simpleng sagot ko sa kanya. Pagkapasok ay idiniretso na namin si Evan papasok sa kwarto nito. Salamat sa tulong ninyo. Nakangiting sabi ko sa dalawang gwardiya na tumulong sa akin na maipasok si Evan sa silid nito. Sige Ana, lalabas na kami. Paalam ng dalawang gwardiya. Tumango lamang ako sa kanila. Pagkalabas ng dalawang gwardiya, ay inalis ko ang sapatos at medyas ng binata para maging komportable ito sa pagtulog. Inalis ko rin ang kanyang polo para hindi siya mainitan. Akmang aalis na ako nang bigla na lamang hinawakan ng nakapikit na binata ang aking isang kamay at pabigla akong hinila. Bumagsak tuloy ako sa ibabaw ng katawan niya. Sinubukan kong umalis sa pagkakadagan sa katawan nito, ngunit bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Siya ba ang dahilan kung bakit sobrang hate mo ang isang katulad ko? Ganoon mo ba siya kamahal at hindi ka makamove on sa kanya? Mahina ang boses na tanong ni Evan sa akin. Hindi ko alam kung gising pa ba siya o nananaginip lang dahil nakapikit naman ang kanyang mga mata. Ngunit maya-maya ay dahan-dahan itong iminulat ang namumungay nitong mga mata dahil sa kalasingan. Bitiwan mo ako Evan, lasing ka at hindi mo alam ang ginagawa mo. Matigas ang boses na sabi ko sa kanya. Kailangang tigasan ko ang boses ko para hindi niya mahalata na tila nahihirapan akong huminga. Ang bilis din ng tibok ng aking puso na tila ba kinakabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. Ana, mahal mo pa ba ang lalaking yon hanggang ngayon? Matiim ang titig na tanong niya sa akin. Pwede ba bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing Evan? Matulog ka. Nahinto sa aking lalamunan ng aking sasabihin nang bigla na lamang akong hinila nito at pinagtagpo ang aming mga labi. Sa sobrang pagkabigla ay hindi ako nakagalaw at tila nagmukha akong tuod na walang kakilos-kilos habang nakaawang ang aking mga labi. Tila sinamantala naman ito ang pagkakatigagal ko at bahagyang pagkaawang ng aking mga labi dahil agad nitong pinalalim ang halik na pinagkakaloob niya sa akin. Pakiramdam ko ay tila biglang uminit ang aking katawan na para bang sinisilaban ako ng apoy na hindi ko nakikita. Kahit kailan ay hindi ko naramdaman kay Carlo ang ganitong pakiramdam. Sa bagay, hindi naman niya kasi ako nahalikan kahit na isang beses man lang. Evan is my first kiss. Tila may sariling isip ang aking mga mata na kusang pumikit at nais namnamin ng matamis at nakakakiliting pakiramdam na dulot ng mapusok na halik ng binata. Ngunit nang sunggaban nito ang aking pang-itaas na labi at bahagya itong umingay, ay tila doon ako nagising. Biglang bumalik sa realidad ang aking isip. Hindi ito maaari. Trabaho lamang ang dahilan kung bakit ako narito. At isa pa, ay nangako ako sa aking sarili na hindi ako magkakagustong muli sa isang lalaking playboy. Sa isiping ito ay bigla ko na lamang kinagat ng mariinang pang-ibabang labi ng binata. Napaungol ito at nabitawan ako, ngunit hindi naman nagmulat ng mga mata. Sinamantala ko ang pagkakawala ko sa kanya at mabilis akong tumayot parang hinahabol ng halimaw na nagtatakbo ako palabas ng silid niya. Ana's POV. Kahit na hindi ako masyadong nakatulog ng nakaraang gabi, dahil sa pag-iisip sa namagitang saglit na halik sa amin ni Evan, ay maaga pa rin akong nagising. Hindi ko alam kung matatandaan niya ang ginawa niya kagabi dahil lasing na lasing siya.
Ngunit lihim kong idinadalangin na sana ay hindi niya matandaan ang nangyari kagabi. Dahil hindi ko alam kung paano siya haharapin, sakaling naaalala niya ang lahat. Baka tuluyan na nga akong mag-resign bilang bodyguard niya, na siyang gustong-gusto ko sanang mangyari. Kaagad ko ang tinignan ng cellphone ko para makita ko ang location ni Evan. Hindi pa rin gumagalaw ang pulang bilog, na tanda ng tracking device na nilagay ko sa likuran ng mamahaling relo ng binata. Dahil tulog pa naman ito, ay natitiyak ko na mamaya pa ito gigising. Kaya walang pagmamadaling naligo ako sa banyo. Pagkatapos kong magbihis ay dumiretso na ako sa sala ni Gina na nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. "Good morning, Ate Ana. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos kagabi ah." Bati ni Gina sa akin nang makita niya akong bumaba ng hagdan. "Medyo, masyado bang halata?" Nakingiwi kong tanong sa kanya. Umiling ito. "Hindi naman masyado, pero kahit mukha kang hindi nakatulog ng maayos ay maganda ka pa rin." Nakangiti nitong sagot sa akin. Bahagya akong napangiti sa sinabi niya, ngunit hindi ako nagkomento. "Kuha muna ako ng kape sa kusina at sasabayan kitang magkape." Pagbalik ko sa sala ay may dala na akong umuusok na kape at 2 piraso ng French toast sliced bread. Inilapag ko sa lamisita ang dala kong tasa ng kape at sliced bread bago umupo ako sa tabi ni Gina. "Kumusta naman ang pagiging bodyguard mo sa kuya kong pasaway, Ate Ana? Hindi ba sumasakit ang ulo mo sa kanya?" Nakangiting tanong sa akin ni Gina. Matapos itiklop ang binabasang dyaryo at hinarap ako. "Tolerable naman kahit paano." Nakangiting biro ko sa kanya. "Ang aga-aga ay pinagchichismisan niyo ko." Biglang sabat ng boses ni Evan na naglalakad pababa sa hagdan. Napataas ang kilay ko at lihim na napangiti nang makita ko ang namamaganyang pang-ibabang labi at may sugat dahil sa ginawa kong pagkagat dito sa kanya. Si Gina naman ay hindi napigilang mapatawa ng malakas nang makita ang labi ng nakatatandang kapatid. "Anong nangyari sa labi mo, Kuya Evan? May babae ka bang pinwersang halikan kagabi kaya kinagat ka sa labi?" Panunukso ni Gina sa binata. Bahagyang naibog ako ang hinihigop kong kape nang marinig ko ang sinabi ni Gina. Natumpak nito kung ano ang nangyari sa kuya niya. "Ang init pa pala, nakalimutan ko." Kandangiwing palusot ko nang tapunan ako ng nagtatakang tingin na Gina. "I don't know kung anong nangyari at nagkaganito ang labi ko. Basta nang magising ako ay may sugat na ako sa labi at bahagya pang namamaga." Nakasimangot na sagot ni Evan. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko ang sinabi ng binata. Mabuti na lang at hindi niya naaalala ang nangyari kagabi, kaya safe ang aking muka at pride. "Baka naman nananaginip ka na nakikipaghalikan ka sa girlfriend mo. Yun pala'y ipis pala ang hinahalikan mo. Pinwersa mo ang ipis kaya kinagat ka tuloy." Hindi napigilang pangaasar ko kay Evan. Bilang ganti sa sinabi ko, itinapunan niya ako ng masamang tingin. Samantalang napahagikik naman si Gina sa kinaupuan nito. "I can't imagine my brother with a cockroach. May batas ba para managot si kuya sa ginawa niya?" Nakangising tanong ni Gina na sinundan ng malutong na halakhak. "Shut up, Gina!" Nanggigigil sa ines na saway ng binata sa nakababatang kapatid. Pagkatapos ay hinarap ako at masama pa rin ang tingin sa akin. "Nag-e-enjoy kang makitang ganito ang itsura ko, no?" Mabilis akong tumango habang pilit kong ihinukubli ang mga ngiti na nais ko mawala sa aking mga labi. Ang cute palang tignan ni Evan kapag ganitong naiinis ito and at the same time ay napapahiya. "Sino ba namang hindi mag-e-enjoy sa ideyang nang ano ka ng ipis? Yuck! Kadiri ka talaga, kuya. Ganyan ka ba talaga ka playboy? At pati insekto ay pinapatos mo na?" Hirit pa ni Gina na ayaw magpaawat sa pangaasar sa nakatatandang kapatid kahit na namumula na sa ines ang mukha ng binata. "Shut up, Gina. Baka gusto mong tirisin kita dyan sa kinaupuan mo." Nandidilat ang mga matang banta ng binata sa kapatid na natawan na lamang ng malakas. "As if naman papayagan ka ni Ate Ana na tirisin ang cute na katulad ko. Di ba, Ate Ana?" Nagpapakyut na tinignan ako ni Gina habang wala itong tigil sa pagkurap ang mga mata. "Of course naman." Mabilis kong pagsang-ayon sa sinabi nito. Nakangisi namang binilata nito ang binata na biglang naningkit ang mga mata habang nakatingin sa akin. Mukhang piko na siya sa aming dalawa ni Gina. Bigla na lamang kaming tinalikuran at umakyat sa hagdan. Nasa kalagitnaan pa lamang ito ng hagdan nang lumingon ito at kinausap ako. "Pumunta ka sa silid ko at may sasabihin ako." Mariing utos niya sa akin bago tuloy-tuloy na umakyat at pumasok sa kwarto niya.
Puntahan mo na Ate Ana at baka mas tuyuin pa ang kuya ko. Masyadong pikon na pikon sa atin eh. Nakangiwing wika sa akin ni Gina. Tuwang-tuwa ang itsura nito na nagawa nitong mapikon ng nakatatandang kapatid na minsan lang yata mangyari. Tinanguan ko si Gina bago ako tumayo sa kinaupuan ko at sinundan si Evan sa silid niya. Pagdating ko sa tapat ng silid niya ay kumatok ako ng 3 beses. Ngunit walang sumasagot kaya pinihit ko na lang ang doorknob at pumasok sa loob. Napakunot ako ng noon nang makitang walang tao sa loob ng kwarto niya. Nasaan naman kaya ang lalaking yun? Dahil wala namang tao sa silid nito, ay pinasya kong lumabas na lamang. Ngunit hindi pa ako nakakalabas sa silid ni Evan, ay nakarinig ako ng lagaslas ng tubig mula sa loob ng banyo nito. Kaya naman pala hindi ko siya makita, ay dahil naliligo pala siya sa banyo. Naisip kong bumalik na lamang mamaya pagkatapos niyang maligo. Ngunit hindi pa ako muling nakakahakbang, ay biglang bumukas ang pintuan ng banyo nito at sumilip ng bahagya ang kanyang ulo. Nandito ka na pala, Ana. Paabot nga ng towel ko sa ibabaw ng kama. Nakalimutan kong dalhin sa loob ng banyo. Utos sa akin ni Evan. Ewan ko kung pandinig ko lamang iyon. Ngunit tila ba lumambing yata ang boses ni Evan habang nagsasalita. Walang kibong kinuha ko ang towel at iniabot ko sa kanya nang hindi tumitingin. Babalik na lamang ako kapag tapos ka ng magbihis. Sabi ko habang iniaabot pa rin ang towel. Ewan ko kung anong ginagawa niya at hindi pa rin niya kinukuha ang towel mula sa kamay ko. Sa pagkagulat ko'y bigla na lamang ako nitong hinila papasok ng banyo at isinandig sa dingding na tiles at inipit sa kanyang katawan. Pagkatapos ay mabilis na nilak ang pintuan. Napansin kong nakatapis na pala ito ng tuwalya. Kung ganoon ay excuse lamang niya ang pag-utos sa akin na kuhanin ang tuwalya sa ibabaw ng kama nito para mahila niya ako papasok sa banyo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Evan? Mariing tanong ko sa kanya. Pilit kong pinaglalabanan ng kakaibang init sa aking katawan na tila ba unti-unting nabubuhay sa simpleng pagdidikit ng aming mga katawan. Gusto kong alamin kung totoo bang ipis ang kumagat sa labi ko kagabi o isang taong ipis. Lasing ako kagabi kaya hindi ko maalala kung ano ang nangyari. Baka sinamantala mo ang pagkakataon na halikan ako at pagpantasyahan ang katawan ko. Mahinang bulong ni Evan sa aking gilid ng tenga. Pakiramdam ko'y nananayo ang mga balahibo ko sa aking batok nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking tenga. Alam ko kung ano ang nangyayari. That's it. Inaakit niya na naman ako. Hanggang kailan ba niya titigilan ang pang-aakit niya sa akin? Hanggat hindi ko na kayang ma-resist ang temptation at bumigay na ako sa kanya pagkatapos ay paaalisin niya ako sa trabaho dahil na in love ako sa kanya. Ang galing mo talaga, Evan Villamor. Pakawalan mo ako kung ayaw mong masaktan. Banta ko sa kanya sa malamig na boses. Ngunit hindi man lang ito natinag. Sa halip ay mas lalo lamang nitong hinigpitan ng pagkakahawak sa dalawa kong kamay na nakataas sa gilid ng aking ulo habang mas pinagbuti pa niya ang pagdidiin ng kanyang tiyan sa aking tiyan. Hindi ako naniniwala na hindi ka naaakit sa akin, Ana. Magaling ka lang magtago ng nararamdaman mo. Nangihibo ang boses na wika niya sa akin. Ngunit maya-maya lamang ay biglang tumiimang anyo nito at nagkaroon ng tila galit sa mga mata. O baka naman ang gusto mo ay yung mga lalaking katulad ng ex-boyfriend mo. Totoo ba na kaya wala ka pang boyfriend ngayon ay dahil hindi ka pa rin nakaka-move on sa kanya? Hinihintay mo pa ba siyang bumalik sa'yo? Wala kang karapatang tanungin ako ng mga personal na bagay, Mr. Villamor. At pwede bang tigilan mo na ang pang-aakit sa akin dahil hindi ako maaakit sa'yo. Magkatulad lamang kayo ni Carlo na playboy at kinamumuhian ko. Nagtatagi sa mga ngipin na sagot ko sa kanya. Biglang naningkit ang mga mata ni Evan nang marinig ang sinabi ko. Mukhang hindi nito nagustuhan ang pagkukumpara ko sa kanya at sa aking ex-boyfriend. Huwag mo akong itulad sa ex-boyfriend mo, Ana. Magkaiba kami. Hindi mo alam kung ano ang totoo, kaya huwag mo akong husgahan. Wala akong ex-girlfriend na galit sa akin, katulad niya. At kung ayaw mong inaakit kita, ay mag-resign ka na sa pagiging bodyguard mo. That's it. Sabi ko na nga ba eh. Iyon ang purpose niya kaya niya ginagawa ang lahat ng to. Hindi ko man aminin sa aking sarili, ngunit tila may bahagi sa aking puso na tila tinusok ng isang karayom dahil sa pag-amin niya. Ngunit kung inaakala niyang susundin ko ang kagustuhan niya, ay nagkakamali siya. Isang malakas na pagtuhod sa pagitan ng kanyang mga hita ang ginawa ko. Ngunit inaasahan na niya ang gagawin ko, kaya mabilis siyang nakailag.
Pero kung inaakala niya yun lamang ang gagawin ko, ay nagkakamali siya. Dahil malakas kong inuuntog ang ulo ko sa ilong niya. Napasigaw ito sa sakit at napaatras. Hinawakan ito ang dumudugong ilong. Iyan ang napapala ng isang katulad mo. Nakataas ang noo na sabi ko sa kanya. Talagang nagdududa na ako ngayon kung babae ka ba talaga o isang lalaki na nagpapanggap lamang na babae. Bakit ba ang lakas mong manuntok, manipa at ang tigas ng bungo mo? Hindi ba nasaktan ang ulo mo sa ginawa mo? Naiiling na tanong sa akin ng binata habang hawak pa rin ang dumudugong ilong. Tumakbo ito sa lavatory at naghilamos para maalis ang dugo sa ilong. Sinamantala ko na malayo siya sa akin at ang bilis kong binuksan ang pinto ng banyo. Sarili mo ang intindihin mo at huwag ang ibang tao. At kapag inulit mo pa ang ginawa mo ngayon, ay hindi lang ilong ang dudugo sa'yo. Malamig ang boses na sabi ko sa kanya bago tuluyang lumabas ng banyo. Ay kabayo! Nandyan ka pala sa loob ng silid ni Sir Evan, Ana! Nagulat na reaksyon ni Sonia. Nang pagbukas ko ng pintuan ng silid ng binata, ay nasa tapat naman ang pintuan ng katulong. May ipinagutos lang sa akin si Mr. Villamor. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Blanco ang mukha na tanong ko sa maid. Pakisabi sa kanya, nandyan na ang mga kaibigan niya at saka ang bago niyang girlfriend. Pinapasok ko na sila sa sala. Pagbibigay alam nito, tumango lamang ako at bumalik sa loob. Nasa banyo pa rin ang binata at naghihilamos ng tubig ng puntahan ko. O bakit? Mananakit ka na naman? Nandidilit ang mga matang tanong sa akin ni Evan. Nasa sala raw ang kaibigan mo at ang bago mong girlfriend. Sabi ko sa kanya, bago ko siya tinilikuran ng walang paalam. Nakaismid ako habang naglalakad papunta sa silid ko. May bago na naman itong girlfriend. Sino naman kaya sa mga babaeng kasama nito kagabi ang naging girlfriend nito sa loob lamang ng ilang oras?